at mga nakausap na rin natin na business people, ang isang negosyo ay hindi nagsasara dahil pangit ang produkto, o dahil tamad ang may-ari, o dahil walang customer. Nagsasara ang business dahil mabilis ma-distract ang business owner. Isama mo na rin dito na madami silang gustong habulin. Kapag nagsimula tayong magnegosyo, ang goal ay sobrang simple lang. Palakasin ito, palaguin, at kumita. Pero habang tumatagal, konti-konti nakakita tayo ng mga temptation. Nandyan yung gusto natin agad na magdagdag ng bagong produkto. Nandyan din yung gusto natin magdagdag kagad ng bagong branch. O ang pinakamasakit sa lahat, gusto natin kagad mag-diversify ng another business. Akala natin madalas growth yun. Pero hindi. Isa lang itong malaking distraction. Kasi may mga pagkakataon na kapag put up ka ng 3 magkakaibang negosyo, galing sa kinita mo sa iyong pinakamalakas na business, dumarating sa punto na nag-aabono ka na pala doon sa 2 galing doon sa pinakamalakas mong kita. At ang ending, hindi mo maramdaman ang totoong growth. Nadagdagan lang ang stress mo at higit sa lahat, walang umunlad. Imbis na lumakas yung main business mo, humihina siya dahil nahati ang focus, oras, at syempre, ang puhunan mo. Hindi masama ang expansion at lalong hindi masama ang diversification. Pero kung hindi pa solid ang foundation ng pinakaunang business model mo, ang expansion ay pwedeng maging dahilan ng pagbagsak mo. Kaya bago ka magdagdag ng panibagong negosyo, tanungin mo muna ang sarili mo. Napaganda ko na ba talaga yung una? Dahil minsan ang tunay na growth ay yung hindi dahil dumadami ang ginagawa mo, kundi yung lumalakas yung pinaka bread and butter mong negosyo.